yung tulay na tinawag mga kababayan na Mount Kamuning. Kasi kung titingnan nyo daw, talagang sa panahon po ni PBBM, ano po na isaayos yung tulay po na yon na pababa at mas madali ng daanan ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga senior citizen at yung mga PWD. So ito yung isang patunay mga kababayan na nagtatrabaho ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating presidente. Ano po, biruin nyo, yung 6 months na pag-aayos dun sa tulay, within 4 months, nagawa na po agad yung tulay na isaayos na agad. Di po ba? So ito, i-play po natin. How did you manage the flight of stairs today? Well, the old one is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pag kami dumadaan. Kaya mas mabuti. Yung unang tulay, mga kababayan, yung mataas, yung tinawag na Mount Kamuning Bridge, mga kababayan, overpass. Diba? Napakataas nun. At yung mga senior citizen, hirap na hirap mga kababayan tuwing dumadaan dyan. Ngayon, mas pinadali na ni PBBM yung pamumuhay at pagdaan ng ating mga kababayang Pilipino. Ano po na gumagamit niyang overpass na yan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Mas mabuti-buti na ito. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang ay tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin na hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas magaan naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap. At basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Dahil lang dumadaan sa bus pa lang ay 750,000 ang pasahero kada. MRT and bus. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. Mapagaang lang ng kaunti ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung ganun. Sabi ko dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang diyan. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan laging umaandar. Kaya alam niyo kung tutuusin mga kababayan na yung mga simpleng bagay na yan dapat nakikita rin niya ni Vice President Sara Duterte. Kaso ang problema mas pinili niyang magpasarap buhay sa ibang bansa at maging kalaban ng pamahalaan ng gobyerno, kalabanin ang gobyerno ni PBBM maging ang ating presidente. Kaya nga kung tutuusin, kita niyo kahit yung sinasabi ng mga didiset na simpleng bagay lang to, kung nakikita nga ni PBBM, eto na nga lang mga kababayan kung yung mga simpleng bagay at problema na nga lang ay madaling makita ng presidente, paano pa kaya yung mga mahihirap na problema? Ibig sabihin, nakikita ng presidente po yan at nasusolusyonan agad-agad. Anyway, tuloy pa natin. tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Kaya mabuti naman at sa 4 na buwan may nakita na tayong panibago na facilities na mas magpapagaang sa commuting experience. Mula dito sa wala na yung Mount Kamuning, hindi na tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Maraming salamat. Good morning. Diba mga kababayan, at saka yung mga bumabatikos kay Presidente lalo na kay Sara Duterte, ito lang masasabi sa inyo ng Presidente. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Yorumbun anyeng. Wait, lalakayan ko lang para makita nyo. So ngayon, kung makikita nyo, di ba, nung nakaraan, sayang, hindi ko na ipakita yung nawala yung video. Pero anyway, mga kababayan, di ba, kung matatandaan nyo, nung nakaraan may lumalabas po, nagsisirculate sa social media, sabi ko nga po sa inyo, kung may katotohanan man yon, grabe naman. Kasi di ba, pinapalabas nila na parang walang ginagawa ang ating pamahalaan,
ang ating gobyerno para tulungan po yung mga kababayang Pilipino po natin, diyan po mga kababayan sa parting Middle East. Ano po, lalo na sa Iran. So ngayon, kung makikita po ninyo, sabi po dito sa News 5, excuse me, yung naiuwi na sa Pilipinas ang 299 na mga Pilipinong naipit sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, DMW, dumating ang repatriates mula Dubai sa NAIA Terminal 3 ngayong umaga, Huwebes, March 5 mga kababayan. So ngayon, kung makikita po ninyo, ayan o, diba, kinakausap ng ating mga sangay ng pamahalaan. Ito po mga kababayang Pilipino po natin na naipit sa tensyon mga kababayan sa parting Middle East. So yan o, diba? Ayan o, sabi dito ayon sa Department of Migrant Workers, DMW, dumating na daw po mga kababayan sa NAIA yung galing daw po sa Dubai. Ano po na mga kababayang Pilipino po natin. So yan yung isang patunay ng ating pamahalaan bukod po sa pagmonitor sa kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin, tinututukan din mga kababayan na mapabalik yung ibang mga kababayang Pilipino pa natin na talagang nangangailangan ng tulong at gusto nang umuwi ng Pilipinas. Especially yung mga OFW na gustong-gusto nang makabalik dito po sa ating bansa. So yan yung isang patunay na gumagalaw ng ating pamahalaan taliwas po sa ipinapakalat nung mga DD-shit mga kababayan. At saka alam nyo po ba, kapag ka binatikos nyo mga kababayan, yung mga DD-shit, pag wala nang maibato yung mga yan, talagang dadaanin ka sa dadaanin ka sa pagsira sa credibility mo. At dadaanin ka mga kababayan sa pagpuna-puna ng mga gamit na meron ka. O yung mga gamit mga kababayan na ginagamit mo. Katulad na lamang yun nangyari dito kay Jam Magno. Eto, pakinggan po natin. Nasaan ba yun? Yan o. Current situation that I'm having here at the mall. Diba? Muna ko niya Si Jam Magno to mga kababayan. Yan o. Tama ang gagawin ng isang DD-shit dito. itong dagat. Ni-decide ko mag-shopping na lang ko. I went Tingnan mo ang iPhone niya. iPhone 17 daw. Pero casing lang yan. Yabang talaga. Ay, binatsing iloy. Ay, buang. Abe, napatingin ako tuloy sa cellphone ko. Ang original iPhone 17, dalawang maliit na butas. Wala yan. Okay. Tingnan natin ha. Kakasun ko ni ha. Okay, so, ang iPhone 17 na original, na totoong iPhone 17, ito lang guys ha. 1, 2, 3, 4 lang dapat. Ang kanyang camera, okay? Napakababaw nila mga kababayan, no? Diba? Napakababaw ng mga taong ito sa totoo lang. Sobrang babaw mga kababayan. Pag wala nang maibato, pag wala nang argumento, titirahin ka at titirahin yung gamit na gamit mo. Kita nyo, oh? Pati sa cellphone mga kababayan napapansin pa. Di po ba? Wala namang sinabi dito si Jam Magno na ang gamit niya iPhone 17 Pro Max. Di ba maipagyabang lang talaga? Okay. So ngayon, ito may nakakuha sa kanyang picture. Napakuno-kuno siya na 17. Ngayon, hindi niya ito na itago, oh. Ayan, ang kanyang buho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, gagagaga, ang bilatsing iloy. Ay, kakabugira sa inyo di putas. So, anong isa ang telepono niya? iPhone 16 or 15? 13 Pro Max, ang galing sa ay kagaga sa bilatsing iloy. Ayan, ang di pa kita-kita. Yung 7, yung ano niya ya. 7 ang kanyang hole. Dapat siya ang totoo yung 17. Ayan, uy gaga. Dapat 5 lang. Ito yung dapat yung mga iPhone 17. Ambisyosa ka ang alpot. Diba, ginawang big deal mga kababayan yung iPhone 17 Pro Max. Diba mga kababayan? Ginawang big deal. Akala ko nga mga kababayan ano to akala ko content lang. Yun pala, ito palang vlogger na ito, etong si Eloy Burgess. Siya po kasi yung kumakalat mga kababayan na para nagsasabi na kung gusto daw makatulong ni PBBM sa mga kababayan Pilipino po natin apektado ng gera sa pagitan po ng Iran at saka po ng Amerika, alam nan daw po yung mga bank account. Diba, siya yung kumakalat, kumakalat mga kababayan sa quote-in-quote na yon. So ngayon, eto pala, diba, pag wala nang maibato
wala nang argumento, titirahin ka mga kababayan sa mga bagay na gamit mo. Eh alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, siguro yung iba sa inyo, ganito ring cellphone yung ginagamit. 'Di ba? Siguro yung iba dyan, especially yung mga kasamahan natin vlogger, eh ganyan din mga kababayan, yung ginagamit na cellphone. Eh yung pala sa kanila, big deal pala yan. Di po ba mga kababayan? Hindi naman pala siya nananalo sa mga gambling, sa gagaga, press release lang siya. Base iPhone 20 nang yan ni Jam. Ay, suras ang unano, pilingirag ng bilat sing iloy namin, itsa ilampos. Alam mo, oy alpot, kung maano ka, mabilibid ka, mapatumbag, kuya sang ano, 3 ka baka. 3 talaga ka baka ang ipatumba ko, patayuin ko lang agad. Current situation that I'm having here at the mall. Di ba mga kababayan? Napaka big deal naman sa kanila niyan. Di ba? Samantala mga kababayan, dun sa atin, ginagawa lang natin simple. Yung mga bagay na nakukuha natin galing sa Panginoon. Kasi unang-una galing naman sa Panginoon naman talaga yung mga gamit na yan. Ang ano lang kasi dito sa mga DD porket naka iPhone 17 na sila, akala nila ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila. O baka sabihin ng DD DJ, kaya mo lang naman kasi nasasabi yan kasi wala ka namang ganyan. Alam nyo mga kababayan, yung ganyan mga klaseng bagay kasi, di na po kasi dapat binibig deal yan. Di po ba? Kasi baka mamaya, meron naman palang ganyang cellphone, si Jam Magno, pero mas pinili niyang gamitin yung cellphone na komportable siya. Di ba mga kababayan? Kaya nga dapat hindi na po talaga binibig deal yan. Yan nga yung sinasabi ko kapag kapag hindi talo sa argumento, talagang talagang titirahin ka sa mga bagay na kung ano yung maiipintas at maiipon na sa'yo. Eh buti na nga lang mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, siguro si Jam Magno meron talagang ganyan. Nagkataon lang talaga mga kababayan na komportable siya na gamitin yung cellphone kung saan siya komportable. Parang ganito mga kababayan, ako mas komportable akong gamitin to. Ayan mas komportable akong gamitin to yung Realme 12 kaysa mga kababayan dito. Ayan kaysa dito sa iPhone 17 Pro Max na yan. Ayan 'di ba? Hindi ko gaanong nagagamit to mga kababayan kasi mas komportable akong gamitin yung Android. Kumbaga nagagamit ko lang to sa camera, sa pagbablog lang. Pero yung mga mga kababayan, yung ito, mas masarap kasing gamitin to kapag nagre-research ka, nagbabasa ka. So siguro ganun din mga kababayan, ito pong si Jam Magno. Kaya nga siguro, mga kababayan, nakakapagtaka nga dito sa mga to bakit binibig deal nila yan. Pero anyway, mga kababayan, ganyan naman talaga yung mga DD kapag talo sa arguments, talagang kung ano na lang yung maibaton ad hominem attack laban po sa mga kalaban nila sa pananaw. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito, natin po natin. Ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po sa mga topic na yan, na hinimay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.